Magandang araw po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes, September 28, 2023. At latest update sa dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na low pressure area sa may silangan ng extreme northern Luzon. And as of 4 in the afternoon ay nasa 1,000 kilometers po ito silangan ng Batanes. Base po sa ating analysis at kung mapapansin nila yung kaulapan na napakanipis, mababa po ang tsansa na ito'y maging isang bagyo. At base na rin sa ating analysis ay posible na rin po itong malusaw sa loob ng 24 oras. Walang direct effect itong low pressure area, subalit yung extension nitong low pressure area siya nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao. Sa kabilang banda, mahina pa rin po ang ating southwest monsoon or habagat at siya nagpapaulan pa rin dito po sa may western section of southern Luzon. Habang meron pa po tayong isang namatang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa may southern portion of Guam. And as of 4 in the afternoon, more than 2,000 kilometers away pa naman po ito from southeastern Luzon. And based sa ating analysis, mababa pa rin ang chance na itong low pressure area ay maging isang bagyo sa loob ng 2 araw. Subalit patuloy po natin itong monitor dahil in the coming days ay unti-unting lalapit dito sa may ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area, posibleng pumasok either Sabado or Linggo at hindi rin natin inaalis yung chance na ito ay ma-develop bilang isang mahinang bagyo sa mga susunod na araw given na favorable po yung ating environment dito sa area na ito. So patuloy po tayong magmo-monitor. Asahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan over the northern portion of Palawan, kabilang na po ang Calamian and Calayan group of islands. So mag-ingat po sa mga posibleng baha or landslides dahil po yan sa habagat. Kung dito naman sa may Bicol region, asahan po yung maulap na kalangitan na sasamahan din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, lalo na po sa hapon at gabi bukas dahil naman dun sa trough ng low pressure area. And for the rest of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, halos similar po na weather conditions. So asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May kainitan lalo na po sa tanghali. For Metro Manila, possible yung hanggang 33 degrees Celsius. Ganyan po sa Tuguegarao City. At possible din yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Sa malaking bahagi po ng Visayas, magdala po ng payong dahil asahan pa rin ang mga pag-uulan dulot ng trough or extension ng low pressure area. So asahan po natin yung mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bagamat hindi tuloy-tuloy, ay maaari pa rin ito mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Mindanao, pinakang uulanin ang eastern portion dahil dun sa extension ng low pressure area. So itong Caraga and Davao region, asahan din po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. So mag-ingat din sa mga posibleng flash floods or landslides. For Mindanao, sa western and central portion of Mindanao rather, asahan po natin yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan nasasamahan din ng mga pag-uulan, lalo na po sa may Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao pagsapit ng hapon hanggang gabi. Wala naman tayong nakataas po na gale warning or banta sa matataas na alon sa mga susunod na araw. Asahan po natin yung hanggang 2 metrong mga pag-alon dito po sa may West Philippine Sea at ganyan din po sa silangang parte ng Mindanao dahil dun sa medyo maalon na karagatan dahil dun sa low pressure areas na ating minomonitor. And in the coming days, simula po Friday, September 29 hanggang sa unang araw ng Oktubre, ay relatively mas kakaunti yung mga pag-uulan po compared nitong araw na ito at bukas. Pero asahan pa rin po yung mga localized thunderstorms at generally mainit na panahon dito sa Luzon. Then may chance lamang po ng mga pag-uulan lalo na po sa may parting Samar provinces and Caraga region dahil dun sa paglapit ng low pressure area nandun sa may southern portion of Guam, maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility over the weekend. So dito sa Metro Manila, sa susunod pa na 3 araw, asahan pa rin po natin ang bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga, sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius, then sa hapon hanggang sa gabi, ay meron pa rin mga pulupulong pag-uulan na hindi naman tuloy-tuloy, pero minsan po lumalakas. Kung dito sa Baguio City, asahan din po ang maaraw na umaga at pagsapit ng tanghali, hindi pa kainitan hanggang 25 degrees Celsius lamang. Then sa hapon hanggang sa gabi, asahan ang maulap na kalangitan in many areas of the Cordillera region at mataas din po ang tsansa ng mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Sa ating mga kababayan po for Bicol region, pagsapit ng Friday, makulimlim pa rin ang panahon at sasamahan yung mga pag-uulan. Bagamat hindi naman po tuloy-tuloy, may mga light to moderate rains pa rin po. So magdala ng payong. Sabado, mostly cloudy skies, which nagpapakita naman si Haring Araw and then mas mababa na yung chance ng ulan. Pagsapit ng Sunday for Legazpi City, mas mababa
ang chance na namang ulan maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Sa atong mga kaigsunan din ha, for Metro Cebu for the next 3 days, pwede naman po mamasyal, no? But make sure na meron tayong dalang payong pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi kung lalabas tayo dahil possible lamang yung mga localized thunderstorms. Maximum temperature natin hanggang 33 degrees Celsius. So kung lalabas pa rin ng bahay, ugaliin po na magdala ng payong at tubig. At panghuli sa atong mga kaigsunan din ha, over Metro Davao, hanggang sa unang araw ng Oktubre, asahan din po yung bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga, sa tanghali din hanggang 33 degrees Celsius. Then possible din po yung mga saglit na pag-uulan or pagkidlat pagkulog, hapon hanggang madaling araw. Ang araw ay lulubog 5:49 ng hapon at mas late na sisikat ito 5:46 ng umaga.